Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng pandan kutsinta. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay cassava flour 1 cup, all-purpose flour 1 cup, white sugar 1 cup, fresh milk 1 cup, tubig 1 and 1/2 cup, lihiya 1 teaspoon, buko pandan flavor 2 teaspoon at green food color na 1/4 teaspoon. Ilagay na natin ang tubig, gatas, asukal, all-purpose flour, cassava flour. Halu-haluin muna natin ito ng kaunti. Pagkatapos ay atin nang ilagay ang buko pandan flavor at green food color. Haluin muna natin ito hanggang sa matunaw na ang ating food color. Kapag natunaw na ay pwede na natin ilagay ang ating lihiya. Ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito at para naman matunaw na ang mga buo-buong all-purpose flour at cassava flour. At dahil okay na ito, wala ng mga buo-buo at okay na ang kanyang texture, ay atin na itong ilipat sa ating lalagyan. Kukuha lamang po tayo ng ating salaan para po maiwasan po ang mga natirang mga buo-buo. Ayan, eto na po siya. At pagkatapos po nito ay kukuha na po tayo ng ating molde at lalagyan na po natin ito. Ito nga po pala ay molde ng saputo at meron na nga po pala itong mantika para po kapag nilagay natin ang ating kutsinta ay hindi naman po siya dumikit ng kahit na kaunti lamang. Yan. Siyempre po, ang gamit po natin dito ay isang scoop lamang po ng ice cream at makakagawa po tayo dito ng 22 pieces. Yan. Nakadepende na rin naman po sa inyo kung gusto niyo po bang dagdagan or bawasan. At ito na nga po siya, mga ka-bakers. At pag ganito na po ay atin na pong i-ready ang ating steamer. Atin na po siyang ayusin. Kaya na pong bahala kung ano pong ayos ang gusto niyong gawin kasi nakadepende rin naman po yan sa steamer na gamit natin. Tsaka din po sa laki ng ating steamer. Yan. But as long as wala lang pong singaw ang ating steamer at higit sa lahat ay kapag inilagay po natin ito ay kumukulo na po agad ang tubig sa ating steamer ay goods na po yun. Kaya naman atin na po itong ilagay sa ating kalan. Ang apoy nga po pala nito ay high heat at ang steaming time ay 40 minutes. After 40 minutes ay luto na po ang ating pandan kutsinta na sobrang sarap, sobrang yummy, at higit sa lahat ay mabentang-mabenta po talaga ito mga ka-bakers. Yan na po ang kanyang itsura na nakakatakam na, pero hindi po dyan nagtatapos dahil maglalagay po tayo ng ating topping. Maglalagay po muna tayo ng cheese sa buo po or sa buong kutsinta po natin. Lalagyan lang po muna natin ng sobrang sarap ng cheese at pagkatapos naman po ng cheese, ay maglalagay na po tayo ng ating chocolate ganache na sobrang sarap naman talaga. Abay, nagtandem pa talaga ang dalawa na sobrang sarap. Anyways nga po mga ka-bakers, kung gusto niyo po matutong gumawa ng choco ganache, ay manood lamang po kayo ng aming chocolate cake tutorial dahil meron po kaming step-by-step kung paano po gumawa nito. Anyways, presenting ang ating finished product, pandan kutsinta na sobrang sarap, sobrang yummy, kayang-kaya niyong gawin. Higit sa lahat ay hindi talaga kayo magsisisi dahil patok na patok talaga ito at the best na the best talaga sa ating mga panlasa. Kaya naman, ano pa pong hinihintay nyo? Gawin nyo na din ha? Mga ka-bakers, gawin nyo po ha? Hindi ko na nga po ito patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Juan 3 verse 20 to 21. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Amen, amen, amen! Purihin natin ang Panginoon at Diyos. Purihin si Jesucristo magpakailan pa man na ating Panginoon at Hari.
Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless.